Unang-una pa lang po, mag-apologize na ako kay Peking Bombay. Peking Bombay has the right to decide whatever he wants to do, however he wants to help. So, itong reaction ko po na to is, again, I am not representing Peking Bombay. I respect his decision. I respect his judgment. Nire-respeto po natin si Peking Bombay. Kaya lang, because of tayong mga nanonood outside of the parameter, may mga nakikita po tayong mga bagay na hindi mo kasi nakikita pag ikaw ay nasa loob ng perimeter na yan. So, again, I apologize to Peking Bombay for I'm going to have my own opinion regarding Madeline. Maraming salamat po. Opo. So, ngayon, nandoon ka na sa Davao. So, naisip mo na nga, mas mabuti pa nga bumalik ka na lang. So, ipagpatuloy mo pa yung pag-aaral mo kaysa Magtrabaho. So, huwag kang mag-alala na. Hindi lang ako mangako sa iyo nga bilhan kita ng cellphone. Basta sisikapin ko nga makabili ako ng cellphone para sa iyo. Opo, thank you po. Magagamit talaga sa school. Opo. So, dapat ganun lang. Ang cellphone ay Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Dominican Republic. Andito tayo sa resort. Since yung ginawa namin ngayon itong travel namin ng aking asawa, vacation travel namin is gusto lang talaga namin mag-relax, mag-stay dito sa resort. Hindi lalabas kung saan-saan, hindi sasama sa mga tours. Andito lang kami. Just talagang mag-regain lang ng mga puyat sa trabaho, mga stress sa trabaho. So, ito yung ginagawa. Anyway, so habang dahil nga walang ginagawa, kundi nagre-relax lang, nagpapaspa dito sa hotel, kain, tulog, ganyan, swimming. Meron kaming walkout pool sa kwarto namin mismo. Buksan mo lang yung likod ng pintuan, meron kaming pool area. Anyway, so unang-una, sarili ko lang opinyon. Hindi ko sinasali dito ang opinyon ng mga Pugong Biyahero team. Syempre, alam kong hinihintay ninyo ang reaction ko tungkol kay Madeline. Which, again, like I said, this is my own opinion. This is my own personal opinion. I do not represent somebody else's opinion. Okay po? So, kung meron kayong pwedeng i-bash or gustong i-bash, ako ang i-bash nyo. Okay? So, again, labas dito sa reaction nito ang Pugong Biyahero team. Ito, gaya ng sabi ko, personal lamang. At lahat tayo ay may kanya-kanyang kuro-kuro, no, sa mga pinapanood natin. At ang diferensya lang sa inyo, tinatype nyo, nilalagay nyo sa comment, ako nagko-comment ako sa pamamagitan ng video. So it's the same thing. Kung ano yung reactions nyo sa pamamagitan ng pagsusulat ng comment, the same din. So ngayon, I apologize kung ano ang mga sasabihin ko sa reaction ko tungkol kay Madeline sa kanyang pagkawala, paghahanap ni Peking Bombay, pagkahanap, yung kanyang explanation na nagkipiesta sila, and then may naghahanap ng worker, and then nag-volunteer sila na mag-work para bilang kasambahay, and then nung nakita niyang mahirap na, and then saka siya nag-decide na umuwi. So all those are bullshit. I'm sorry. Well, first of all, alam natin na matalino si Madeline. She's not stupid. Hindi siya bobo, hindi siya tanga, hindi siya syunga-syunga. Siya ay very smart, actually. Na ang kanyang smartness may kasaling streak of independence. Ang ibig sabihin is ayaw niya na nakukonfine siya sa mga rules and regulations. Ayaw niya yon. As nakita natin na dahil kaya ayaw niya doon sa
pangangalaga ng mga family ni Sir Paul at mas ginusto niyang bumalik ng probinsya is dahil confined siya doon. Yung limitado ang kanyang mga galaw, hindi siya pwedeng basta-basta maglakwatsa unless nakasama niya ang mga kasamahan niya, ang pamilya ni Sir Paul, unless na that is the case, or yung kanyang tinutuluyan, I mean, not pamilya ni Sir Paul, ang kanyang sponsor, na unless that is the case, hindi siya pwedeng lumabas. So, ayaw niya yun. Ang tao na gusto talagang mag-aral, marami akong mga kakilala. Actually, one of my aunts, isa sa mga ay tumira sa bahay ng aking tiyahin, isang tiyahin, at doon naging siya ay tagalaba, tagaluto, para sa kanyang free board and lodging at para siya ay makapag-aral kasi nga sa city to. So, marami akong mga naging kakilala na kahit na sila ay pinatira at naging parang kasambahay, no, na walang sahod, para lang pag-aralin sila at ginawa nila yon. Si Madeline, may sponsorship siya. At wala siyang ginawa sa bahay na yon kung hindi. Tumira lang talaga siya doon. So, ayaw niya yon because there is the confinement. Nako-confine siya. Hindi siya malaya na makakilos ng mga gusto niya. And she has this independent streak na gusto niya, yes, gusto niya mag-aral. Yes, gusto niyang magkaroon ng cellphone. Yes, gusto niyang magkaroon ng karangyaan sa buhay. Pero dapat, ibibigay lahat sa kanya yon at yun ang gusto niya. Saan ka nakikita ng isang anak na aalis, na hindi magpapaalam sa kanyang magulang, at like, you know, sa mga nanay dyan, yung hindi ka lang sagutin ng anak mo ng pagtawagan mo sa cellphone, matindi ng pag-aalala ang mararanasan ng isang magulang, no? Pero ito binaliwala ni Madeline. At ngayon sinasabi niya na, ngayon alam ko na, natuto na ako na mahirap pala. She knows. Alam niya yan na what you call this? Alam niya, pinagsabihan na siya, alam niya, marami na siyang mga kakilala, kalugar na ganun na nangyari, na mahirap ang walang pinag-aralan. Hindi mo na kinakailangan, ito ay lesson learned sa lahat, no? Hindi mo na kinakailangan ma-experience pa yung mga bagay na mahirap na pagdadaanan dahil iyon ay na-experience na ng iba. Dapat matuto ko na sa experience ng iba. Kaya itong sinasabi ni Madeline na to, she's like, I'm telling you, she's really smart. So, I don't know kung ano ang plans niya, na sinasabi niya, I learned my lesson, mahirap pala talaga, gusto ko mag-aral na lang. That's nothing new. Hindi yun bago para hindi niya alam na mahirap ang walang pinag-aralan. Ilang experience na niya yan, nanay niya, magulang niya, tatay niya, mga magulang niya, mga kapitbahay, mga kamag-anak na walang mga pinag-aralan. Alam niya ang hirap ng buhay ng walang pinag-aralan. Ang kakainin mo balanghoy sa umaga, balanghoy sa tanghali, balanghoy sa gabi. Again, there's nothing wrong with that. But sa kultura ng Pilipinas, kinakailangan may kanin at ulam sa umaga, may kanin at ulam sa tanghali, may kanin at ulam sa gabi, merienda sa umaga, merienda pagkatapos ng tanghali, and all that. So, alam niya na ang walang pinag-aralan ay mahirap. Hindi pwedeng hindi niya alam kasi dinaranas niya yon. At kaya hindi ako naniniwala na, natutunan ko lang aking lesson. It's all about drama. It's all about getting attention. It's all about being independent. It's all about ewan ko anong gusto ng patunayan sa sarili niya. Hindi po ito pambabash. Na yes, she's young, okay, bata pa siya, hindi pa niya alam. Like, again, that is wrong. Dumaan tayo lahat sa mga edad na yan. I know, we can say that we know better.
when dumating na tayo sa mga matured age. Pero alam nyo ba na I wish na merong mga nakapag-advise sa akin nung ako'y bata-bata pa. I would have done a lot difference. Ang dami ko sanang mga ginawa na iba kung merong mga nag-guide sa akin. At si Madeline, hindi mo pwedeng sabihin walang nag-guide sa kanya. She was guided all the way. Dati pa sina Sir Paul, Madam Yola, Peking Bombay, guiding her, ang kanyang mga sponsors, they were guiding her, but she refused that guidance and she wanted to do things her way. At ngayon, ayun lang po ang masasabi ko. Kaya ako ay what's the lesson in this episode is that wag mong sadyaing magpakatanga kung may talino ka naman. Yun. Kasi yung pagiging tanga-tangahan kung minsan sinasadya na natin eh. Pero alam natin, no? Alam natin. At again, like I said, kung may gusto kayong i-bash, akong i-bash nyo. Pero ito ay kuro-kuro ko, ito ay opinion ko. It's just like sometimes wag nating hayaan na tayo ay ma-manipulate ng mga matatalinong tao, no? Kasi kung minsan gusto nila tayong i-manipulate. Pag naive ka, i-manipulate ka talaga ng mga tao na nagkukunwa-kunwarihan, pero sa totoo lang alam nila ang mga bagay na ginagawa nila. Yun lang is they're trying to get the best out of you. Ayun lang po ang masasabi ko. And thank you for watching. Iniisip ko ngayon kung ako ba ay magre-reaction tungkol kay Ninita, pero I'll think about it. Ito lang po. Maraming salamat. Thank you.